Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ngayong Sabado, ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Magandang umaga po sa ating mga manunood ngayong araw. Happy Women's Month sa lahat ng mga kababaihan na nakatutok sa atin ngayon. At dahil dyan bilang pakikibahagi natin sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan ngayong Marso, ang ating episode ngayong araw ay nakatuon sa karanasan ng mga kababaihan. At syempre, hindi tayo magtatapos sa pagkilala lamang, kundi sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga babae at pagpapalakas ng panawagan upang patuloy pang protektahan ang mga karapatan nito. And to join us and lead us in this conversation is the incoming president of the Integrated Bar of the Philippines Bulacan Chapter and the professor in the Bulacan State University, Attorney Rose Bautista. Magandang tanghali po, Attorney. Happy Women's Day. And naku, parehas pa pala kami ng pangalan ni Attorney. Bumati po kayo sa ating mga viewers. Good afternoon, Gitlooks at Tokayo. Isang karangalan na maging guest po sa inyo. Welcome to our viewers today. Today is exactly the enactment or the 21st year ng ating enactment ng Republic Act 9262. So very timely po ang ating topic for today. Thank you very much for inviting me. It's really an honor to be here. Alright. Grabe, may pahapyaw na agad si Attorney sa ating pag-uusapan ngayong araw. But to kick us off in this conversation, can you tell us more a bit about your background? Ano po ba yung mga advokasya ninyo and the specialization ninyo as a lawyer? But as a lawyer, it's really my advocacy to help women who are victims and children who are victims of violence. Ito po yung talagang personal kong advocacy. And that's why I'm really happy na na-invite niyo po ako for today, especially now na an anniversary ng ating Republic Act. Nais kong tumulong sa mga naging biktima ng karahasan, violence against women and children. It's really an honor to have people na nagsusulong ng pare-parehong advokasya to talk about this very cause. So, we're starting off strong with the issue we're gonna discuss today po. Inaasahan po namin na matutulungan nyo kami na gawing komprehensibo para sa lahat ang talakayang ito. So, Attorney, I'm starting off with the figures. According to the 2022 National Demographic and Health Survey na nirelease po ng Philippine Statistics Authority, sabi dito, nearly 1 out of 5 women have experienced emotional, physical, or sexual violence by their current or more recent husband or intimate partner. Sa katunayan noong 2023, mayroon pong 8,055 na mga kaso classified under the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na naitala ang Philippine National Police o PNP. Para po sa ating unang katanungan, what has been the effort so far, especially in our country, in terms of legislation to combat this gender-based violence? Mayroon po ba tayong mga batas na pumoprotekta at ano po yung mga batas na ito? But primarily, ang batas na pumuprotekta po sa ating mga kababaihan at mga children ay ang ating Republic Act 9262, which is, sabi ko nga kanina, enacted to on the same day, March 8, 2004. So ito po yung primarily nagpoprotekta. Sabi mo nga po, according to statistics, ay halos 20% ng ating kababaihan ay biktima ng ganitong karahasan. Kaya po we come up with this law kung bakit nagkaroon tayo ng law against violence against women and children. So, what does this law covers, Attorney? Ang coverage for the scope of this law is first basically, ano yung mga acts na punishable by law? Ito po yung ano yung mga violence na committed against women and children. And then next is ano yung mga protective measures for those victims. And lastly, ano yung mga penalties na imposed upon those who committed abuses or violence against these children. So basically, there are 3 major scope of this law. Alright.
Yun po yung mga nais nating himayin ngayong araw. We're starting off with the forms of violence based on the RA 9262 na binanggit nyo nga po, kauna-unahan na sakop nitong batas na ito. Attorney, what are the forms of violence based on RA 9262 na maituturing na pwedeng ireklamo ng mga magiging biktima nito? So meron po tayong iba't ibang klaseng violence na pwedeng ireklamo. So una, yun yung physical violence, yun yung physical na pananakit sa atin, physical harm, threats of harm po. Ito is very obvious, makikita mo yung mga pasa sa ating mga kababaihan o sa mga kabataan. Yun yung tinatawag na violence. Ito po yung karaniwan din nangyayari. So ano po ba yung mga acts ng sexual violence na pwedeng makamit ng isang biktima? Una po yung rape. Okay? Meron din po dyan yung acts of lasciviousness or sexual harassment. Meron din po dyan yung mga uso ngayon na pinipilit yung ating mga kababaihan or kabataan na mag-post ng nudity o yung mga obscene publications, di po ba? Na kahit labag sa kanilang kalooban ay napipilitan silang gawin. Meron din pong form ng sexual violence, yung pinipilit mong magsama sa isang bubong ang iyong kabet or mistress at ang iyong asawa. Isang pangit tingnan, ngunit walang magawa po ang ating mga kababaihan. Meron din naman pong form of sexual violence na yung tinatawag natin yung binubugaw or ibinibenta sexually ang mga kababaihan at kabataan. So marami po tayong kinds of sexual violence. Meron din naman po tayong tinatawag na psychological violence. Yung bang hindi ka man sinaktan ng pisikal, hindi ka naman ni-rape, hindi ka binastos, pero nandoon din po yung ating stress na dinadanas mentally. Merong mental stress or harassment na ginagawa sa atin ang mga kalalakihan. Bigyan ko po kayo ng example. For example, yung meron tayong tinatawag na mga pipilitan kang gawin o merong hindi sila gagawin para mapasunod ka sa kanilang gusto, which is causing mental or emotional suffering to sa victim. Meron din pananakot, kahit hindi ka sasaktan pero tinatakot kang saktan, tinatakot kang harasin, tinatakot kang sisirain ng iyong mga property. Okay, so anong gagawin mo? Dahil natatakot ka, susunod ka sa kanyang gustong mangyari. Meron po dito, pwede rin makonsider na psychological violence. Yung kung minsan hindi ka nila kayang physical na saktan. So anong gagawin sa'yo? Yung pagbubunto na ng galit, yung alagang aso, mangyari. So sasaktan nila yun sa harapan mo. Which is kung hindi ka man physical na nasasaktan, emotionally or psychologically, masakit sa'yo. Nakikita mo na magkakaroon ka ng trauma kasi nakikita mo sinasaktan yung mahal mong aso, di ba? Pero mind you lang po, ito ay available lang sa mga babae. So kung ang lalaki may alagang manok at pinulutan o niluto ng misis nyo, yung inyong manok, hindi po kayo pwedeng magdemanda. Okay? So ito pong batas ay para lamang po sa mga babae. Tapos, meron din po dito yung klase ng psychological distress na itatago yung custody ng bata, ng inyong anak, hindi ipapakita sa inyo. Pagka hindi kayo sa kanyang. So, yun po yung mga class psychological violence. Okay? So, meron po tayong third kind of violence, nandun naman yung economic abuse. Ito naman po yung financial na aspeto ng kanilang pamumuhay. Like for example, ite-threaten ka na hindi ka susuportahan. And for example, yung wife, hindi siya gainfully employed, wala siyang trabaho. Okay? So, mapipilitan siyang sundin lahat ng ginagawa o hindi ginagawa ng kanyang asawa upang huwag maputol yung sustento, upang meron siyang makain, di ba? Kasi basic needs yan eh. Paano kung wala kang trabaho, saan ka kukuha ng kakainin mo? So, kahit ano yung ginagawa ng asawa mong pang-aabuso, titiisin mo yan para sa iyong basic needs, para mayroon kang makain o yung pamilya. Yun po yung isa sa mga economic abuse na pwede, or yung kukontrolin mo yung financial na pag-aari ng yung asawa. For example, meron kayong bank account, pero ang pwede lang mag-withdraw doon yung lalaki, hindi pwedeng mag-withdraw yung babae. Okay? So, yun yung isa sa mga economic abuse na pwedeng matamo. Okay? So, we have the
the physical, the economic abuse, the psychological abuse. So yun po yung mga iba-iba natin and the sexual violence of course. Yun po. Pero meron po tayong recent case na hindi naman exemption, kundi niliwanag ng ating Supreme Court, ng kataas-taasang hukuman, ang economic abuse po dapat intentional na ayaw kang suportahan ng iyong asawa. Kasi maaari ang iyong asawang lalaki ay wala naman talagang trabaho o walang kakayanang pang sa ngayon na humanap ng trabaho o hindi pa niya talaga kayang magsustento, well, hindi po ito mag-perform under economic abuse. Especially po na ang pagpapalaki ng mga anak at ang mga gastusin ng pamilya ay joint liability ng mag-asawa. So kung magkakaroon lamang po ng economic abuse kung merong intentional na hindi nagtatrabaho naman yung asawa pero ayaw niyang sustentuhan yung kanyang babaeng asawa, yun po ang nagka-qualify as economic abuse. Alright, attorney. You've mentioned that there are a lot of like other acts of violence, other forms of acts of violence, and we're mostly familiar with the physical ones kasi yun po yung nakikita, yun po yung madaling patunayan. When it comes to the psychological, the economic abuse that you've mentioned a lot. May mga papasok din po dito siguro yung grooming, yung katulad nga po yung pagbibigay na hindi pag-withhold ng sustento. Marami pong paraan. Pero we will talk about the process ng pagrereklamo kung dadalhin ito in the legal side. But how do a woman prove these offenses against her? Yung physical po, sabi ko, madaling makita madaling ipakita. Pero what about the other abuses, the forms of abuses? How can a woman prove that kapag siya na po ay lumapit sa batas, ay lumapit sa mga alagad ng batas at magrereklamo? So yung sabi mo nga, yung physical abuse, madali. Pwede tayong kumuha ng medical report, medical legal na report, okay? So ang mahirap dyan, yung ating psychological, okay? So usually pag lumapit psychological or economic, medyo madali pa rin ang economic. Kasi kung makikita mo na gainfully employed yung lalaki at wala naman siyang makitang proof na sinusustentuhan ka, then you can just execute an affidavit saying na hindi nagsusustento yung lalaki. Okay, so that's a sworn statement under oath. Doon po sa ating barangay, pwede tayong magreklamo na sasabihin natin, economically, nang aabuso sa ating asawa dahil may trabaho siya and yet ayaw magbigay ng sustento o panggastos. Ang psychological lang medyo mahirap patunayan, medyo challenging, pero pwede po natin yan through the affidavit po, mag-sworn statement tayo kung anong klaseng psychological na pang-aabuso yung ginagawa sa atin. Like, for example, yung pananakot, syempre ikaw lang naman yung nakakaalam niyan, papaano ka tinatakot ang iyong asawa. Okay? Like, minsan attempt na saktan ka, pero hindi ka naman actually sinaktan, so wala kang pasa. Pero pwede kang mag-execute ng affidavit, sworn statement, na merong mga pananakot or mental stress or distress na binibigay sa'yo ng iyong asawa. Alright, so we're getting here para po sa ating mga kababaihan na nanunood, an affidavit of a sworn statement saying na kung ano yung mga naranasan mo will be a big help to forward your causes and your cases. So, attorney, naniniwala po ako na walang maaabuso kung walang mang-aabuso. And that's, marami pong mga nuances din sa statement na yun. And then, there are other causes, there are other ways para maiwasan itong pang-aabuso. But what are the major drivers and causes why violence against women prevails in our country? Okay. First is their unwillingness to report cases. Di ba? Yung iba nahihiya. Especially yung may mga sinasabi sila sa lipunan, meron silang mga tinitingala silang tao. So, nahihiya sila na magsampa ng demanda because of their social status. Meron naman pong iba na they really matiisin o mga pamartir, yung mga tinatawag nating pamartir na tinitiis na lang nila na sinasaktan sila. Or sa ating community, sa ating society, ayaw natin na maapektuhan ng ating mga anak. So, ang ginagawa ng mga ina is nagtitiis na lamang po sila. Okay? So, kaya po nagiging rampant sa ating society kasi yung unwillingness nila to report and to seek legal help.
which is nandyan naman po, available po sa lahat ng barangay ang ating legal help. It's just a matter of we really have to approach them. Kailangan po natin na i-report ano man yung pang-aabuso na ginagawa sa atin. At malaking tulong yung tulad ng ginagawa natin ngayon, yung information campaign. Baka yung iba kasi hindi nila alam na pwede pala silang magreklamo. Okay? Yung mga pananakit o pang-aabuso, whether sexually or psychologically, hindi nila alam. So kung malalaman nila through this program, magkakaroon sila ng idea na meron palang mga taong tutulong sa kanila. Hindi nila kailangan gumastos. Sila ay mabibigyan ng tulong ng mga tao sa ating pamahalaan. Tama po. Pero naniniwala pa rin po ako na hindi na kailangan humanap ng tulong kung wala naman sa umpisa pa lang na mang-aabuso o mananakit na ng kung sino man, hindi lang po kababaihan. But you mentioned about the unwillingness to report. So sa ating VAUSI po, sino yung mga pwedeng magreklamo o magsumbong? Marami po kasing misconceptions na yung mga kasal lang po ang mga may liability, yung mga pwedeng maghabol lang po ng mga na pwedeng magsumbong o magreklamo. Pero kapag dating lang kayo ng yung partner, mahina daw po yung laban, ano po, pwede po ba nating bigyan lang ng clarifications yung mga misconceptions na ito? Opo, so ayon po sa batas sa ating 9262, naka-enumerate po dyan sino ang mga taong liable sa na pwedeng masampahan ng kaso. So una, yung sinabi natin, yung mga asawang lalaki, so husband. So here, we're talking of legally married spouses, so yung mga kasal, okay? So second, yung mga ex-husbands, yung mga ex natin or former na lalaki na nakarelasyon. So whether legally separated kayo o separated de facto, mga nagkahiwalay. Sumunod po yung mga live-in partners. Yung nagsasama kayo sa isang bubong pero hindi naman kayo kasal. So meron kayong tinatawag na intimate relationship, or anyone with a sexual or dating relationship with the victim. Ibig pong sabihin, meron talagang relasyon. Hindi yung one time lang na nagkaroon ng sexual encounter. Hindi po sila kasama. Dapat merong intimate dating relationship. So dating lang kahit walang sexual relationship. Kung iyan ay mayroon kayong girlfriend, boyfriend relationship, kasama po yan. And those who share a common child with the victim. So for example, rape victim ka, wala naman kayong relasyon, pero nagbunga, nagkaanak ka. So kasama din po yun, ng mga lalaki na yun. Under RA 9262. Sila po yung mga pwedeng makasuhan ito. Alright. So I hope that clarifies to everyone that not only married people can use this law against any abuse that they experience. Marami po tayong mga uri pa ng mga relationship na covered ng ating batas. Umpisa pa lamang po yan, we're just covering the surface kung ano nga ba ang mga nilalaman ng ating Anti-VAUSI Act. And that was Attorney Rose Bautista, the incoming president of the Integrated Bar of the Philippines, Bulacan Chapter, and a professor in the Bulacan State University. Maraming salamat po muli, Attorney Rose Bautista. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!